Nabalitaan nyo yun, naintindihan nyo? Nakuha nyo, ano daw ibig sabihin? Una, di ba? The clock is ticking. Paano ang tick ng clock? Paano tumatakbo yung relo? Pakanan, pakaliwa? Pakanan, di ba? Pakanan. So, ginamit lang yung relo. Tapos, ang nakalagay doon ng bata ay at the age of 12 at mahirap pa ang buhay, ay napipili, ang akala ng iba, siya ay mature na, siya ay woman na, dalaga na, pero hindi pa, 12 pa lang yun. Porque ba nagregla, dalaga na kayo? Woman na kayo? Hindi pa. So pagdating ng, dahil sa poverty, kahirapan, at ang akala nila ay ano na, at na in love na dyan, na nangyayari, at the age of 14, nag-asawa. At the age of 15, nanganak. Ngayon, dahil hindi pa rin ready, pareho, pati yung baka yung lalaki ay hindi ready, hindi pinalagutan, hindi pinakasalan. So, anong nangyari daw ay, hahanap siya ng paraan, yung babae, syempre yung nanay, talaga yun ang gagawa. Hahanap ng paraan para buhayin yung kanyang anak at ang kanyang pamilya. So, ano daw ang pwede niyang gawin? Ibenta ang katawan niya. Ibenta ang katawan niya para kumita, pambili ng gatas, pambili ng diapers, ng pagkain ng kanyang anak. So, anong pwede niyang makontak? Anong pwede niyang magkaroon ng sakit? Pwede siya magkasakit ng HIV. And then, maliban pa doon, dahil sa kahirapan din ng buhay, anong mangyayari? Pagdating ng paglaki ng anak niya, ganun ulit ang mangyayari. Repeat ang history, repeat lang. Ganun ulit ang mangyayari sa anak niya. Mag-aasawa rin ulit ng maaga kasi hindi niya rin masuportahan. So, ang gagawin ng anak ay mag-aasawa na lang para may babawi sa kanya. Dahil hindi naman siya mapakain, hindi naman siya mapaaral. So, walang education, di ba? Dahil, kumbaga, ilan? 14. Anong grade lang yon? Grade 8, di ba? So, marunong na ba ang grade 8? Magpakatao. Hindi dapat, di ba, nagsusuklay-suklay pa kayo no? Nagpapaganda. Grade 8. Tapos, gaganyan na, kakarga na ng baby. O, saan doon ang ano? And then, pero kung babalik ta rin natin, at the age of 15 daw, babalik ta rin natin pa ganyan, hanggang pagdating ng 12, yung bata na yun na 12 years old, kayo yun, ay regular na nagpapakonsulta, nandiyan ang ating kung mayroon kayong nararamdaman, hindi lang pakonsulta sa physical, sa health, pwede rin kayo magpakonsulta kung ano ang nasa isip nyo na hindi nyo naiintindihan, ipakonsulta ninyo sa mas nakakaintindi, magulang, kapatid, ate, magulang dapat ang inyong friends, matanong ninyo kung bakit ganito kayo, bakit ganyan, hindi nyo naiintindihan. At regular na nag-aaral, diba? Nag-aaral, dire-diretso ang aral. Pagdating ng 18, gagraduate kayo ng grade 12, 16, grade 12. At magha-college, mag-earn kayo ng degree. Pag nag-earn kayo ng degree, magiging ano kayo? Anong gusto nyo maging? Paglaki ninyo, gusto nyo maging doktor, gusto nyo maging teacher, gusto nyo maging ano? Sundalo, businesswoman, kung anong gusto nyo. At syempre, mag-earn din kayo ng mas maganda, mas mataas na kita, na sahod, hindi ba? So ngayon, pagdating nyo ng tamang edad, na handang-handa na kayo, saka kayo mag-aasawa, kayang-kaya niyong buhayin ang inyong mga anak, kayang-kaya niyong pag-aralin ang inyong mga anak, bigyan ng damit, pakainin ng maayos. So, pag nangyari yun, magiging modelo rin kayo ng inyong mga anak. So, syempre, tutularan rin kayo ng inyong mga anak. Gusto naman ng mga anak ninyo ay mas maibigay nila sa kanilang anak ang mas nakuha nila na ibinigay ng mga magulang sa inyo. Kayo ba ngayon, di ba nag-aaral kayo, kumakain kayo ng maayos, ng maganda. Gusto nyo ba yan lang ang maibigay nyo sa inyong mga anak? O mas higit pa? Mas higit pa, di ba? Kung anong naranasan nyo ngayon, gusto ninyo, pag kayo naman ang magulang niya, ay mas higit pa na maibigay ninyo sa inyong anak ang naibigay sa inyo. So, ganun din ulit ang iisipin ng apo ninyo. Ganun ang ganun, generation by generation. Nang sa ganun, maiiwasan ang mga, sabihin natin, na mga tambay lang dyan sa kanto-kanto, mga pag-aasawa ng maaga, at ang pagdobo ng populasyon na hindi naman
ano yon, yung maagang paglobo, pagdami ng populasyon at magiging problema ng gobyerno. Pag problema ninyo, problema ng gobyerno pag hindi nyo na kayang dalhin ang mga nagkakasakit ninyong mga anak sa ano pupunta. Naintindihan yung the clock is ticking? Huwag kayong mag-aasawa ng maaga. Tapusin ang pag-aaral, abutin ang inyong mga pangarap sa buhay.